Sa Negros Occidental, bistado ang iligal na operasyon ng isang online sabong. Nadiskubre yan sa isang farm kung saan umano nagtago ang isang wanted na sisilbihan ng arrest warrant. Nakatutok si John Consulta. Pagdating sa target area ng Philippine National Police Regional Special Operations Group Negros Island Region, agad nilang pinasok ang mga struktura sa isang compound. Habalang. Pero imbis na makita ang pakay nilang taong may warrant sa ED Magalona, ikinagulat ng mga pulis ang tumambad sa kanila. Mahigit 100 patay na panabong na manok at may isang studio na may mga ilaw at computer na ginagamit umano sa iligal na online sabong. Mayroon tayong intelligence information na isang most wanted person ay nagtatago dito sa farm na to. He is pretending to be one of the workers sa farm. Kaya nagkasa tayo ng isang joint operations, bigla na lang nagtakbuhan yung mga tao. So, noon pala, hinabol ng ating mga polis, nakita nila na meron palang ongoing na online sabong dun sa area. Bukod dyan, may higit 100 buhay na panabong na manok pang inabutan. Nakalagay pa ang mga ito sa mga kulungan na gagamitin dapat sa talpakan. Nagkalat din ang tare at iba pang kagamitan. Meron tayong nahabutan na 4 na first tao na nandoon. Sila ay kakasuhan natin ng violation of Presidential Decree 1602 or illegal gambling in relation to Section 6 of Republic Act 10175 or Anti-Cybercrime Prevention Act of 2012. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang pahayag ng 4 na naaresto. Ayon sa PNP Negros Island Region, sasampahan din ng reklamo ang may-ari ng compound kung saan nadiskubre ang isinasagawang illegal online sabong. John Consulta, nakatutok, 24 oras. 4 na araw nang nasa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta at hindi pa rin naililipat sa kanyang detention facility. Habang nasa ospital, isinilbi na rin ang isa pang warrant of arrest mula po sa Sandigan Bayan, 4th Division. Nakatutok si June Veneracion. Dumating si Senador Robin Padilla sa Camp Crame pasado alas 2 ng hapon kanina. Dumiretso siya sa PNP General Hospital kung saan nakakonfine ng kaalyadong si Senador Rodante Marcoleta. Tumagal ng mahigit 1 oras ang pagbisita ni Padilla pero hindi siya nagpa-interview sa media. Ika-4 na araw na ngayon na nasa PNP General Hospital si Marcoleta kung saan siya idiniretso matapos maaresto para sa kasong plunder. Nakaramdam kasi siya ng pagsama ng pakinamdam. Habang naka-confine, isinilbi sa kanya ang isa pang warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan, 4th Division. Kaugnay naman ng paglabag sa Presidential Decree No. 46. Ito yung batas na nagbabawal sa mga taga-gobyerno na tumanggap ng regalo at sa mga pribadong individual na magregalo kahit papasko. Kaugnay pa rin ito sa pagtanggap at hindi niya pagdeklara ng 75 billion pesos sa donasyon habang nakaupong kongresista. Bailable ang kaso, pero wala na rin itong epekto dahil non-bailable o walang piyansa sa nauna niyang kasong plunder. Binabantayan po natin siya. It is, kahit nasa ospital siya, 24/7 na nagmumonitor, binabantayan under the security ng CIDG si Senator Marcoleta. Naglabas na kahapon ng utos sa Sandigan Bayan para sa PNP CIDG na ilagay sa kanilang kustodiya si Marcoleta. Pero dahil sa mga iniindang karamdaman, hindi pa ito maililipat sa detention facility sa ngayon. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, maki-update na tayo sa lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor, bahagyang humina ang bagyong Inday na nasa typhoon category na lamang. Anong dapat pa ring paghandaan ng ating mga kapuso? Salamat, Emil. Bahagyang humina ang bagyong Inday pero wag pong makampante dahil dala pa rin yan ang matinding bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan kasabay ng epekto ng pinalalakas itong southwest monsoon o habagat. Ang sentro ng mata ng Typhoon Inday huling nakita ng Pag-asa kaninang hapon sa layong 780 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay po ang lakas ng hangin na abot sa 165 kilometers per hour at yung bugso naman yan papalo sa 205 kilometers per hour. Kumikilos po
ito sa ngayon pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, pinakamalapit itong bagyong Inday dito sa may extreme northern Luzon, maaari pong simula bukas ng gabi hanggang sa Sabado ng umaga. Pagkatapos po niyan ay tutumbukin naman ito pong mga isla sa timog o yung southern islands ng Japan at pwede ring maglandfall o di kaya naman ay dumaan po malapit dito sa northern coast ng Taiwan. Sabado ng umaga o hapon ito posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility bago tumama dito po yan sa eastern coast ng mainland China Sabado ng gabi o sa linggo ng umaga. Pero patuloy po natin tututukan yung magiging pagbabago sa pagkilos nito. Samantala, tuloy-tuloy po ang paghatak o pag-enhance itong bagyong Inday dito sa southwest monsoon o yung ng hanging habagat. At dito po sa latest na satellite image, kitang-kita po natin talagang nakahagip na ng bahagi ng mga kaulapan itong bagyo at ganun din nung pinalalakas itong habagat ang ilang bahagi ng ating bansa. Dahil po sa bagyong Inday, wind signal number 2 na ang nakataas dyan po sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, ganun din sa northeasternmost portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 1 naman ang nakataas sa natitirang bahagi ng Cagayan, kabilang ang nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, ganun din po sa northern portion ng Abra, kasama rin dyan ang Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, ganun din po dito sa Ilocos Norte, northern portion ng Aurora at pati na rin sa northern at central portions ng Catanduanes. Mga kapuso, dito po sa wind signals, yan po yung mga lugar na makakaranas ng malakas at pabugso-bugsong hangin dahil po sa bagyo. Pero iba pa rito yung banta ng mga matitinding buhos ng ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng northern at ng central Luzon. Ganon din po dito, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi. Pati dito sa ilang bahagi rin ng southern Luzon. Mas maraming mga pag-ulan na po ang mararanasan sa hapon, gaya dito sa Ilocos Region, ganon din sa may Zambales, Bataan, iba pang bahagi ng central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin dito sa Bicol Region. At syempre po nakikita po natin, nandito po may mga malalakas sa pag-ulan din sa Batanes at Babuyan Islands. Para naman sa Metro Manila, bandang tanghali po mas tumataas na yung tsansa ng mga pag-ulan at pwede po itong magpatuloy hanggang hapon at sa gabi. Sa mga taga-Visayas at Mindanao naman, may mga pag-ulan po sa umaga. Dito po yan sa may Aklan, Antique, ilang bahagi po ng Capiz and Iloilo, Negros Island Region, pati po dito sa Bohol, at ilang lugar dito sa Samar and Leyte provinces. Ganyan din po ang inaasahan natin sa Sulu Archipelago, ganon din po dito sa may Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen at ilang lugar sa Davao Region. Magtutuloy-tuloy po ang pag-ulan sa hapon pero makikita nyo po mas malawakan at mas matitindi na po yung buhos ng mga pag-ulan. Kaya maging alerto po sa mga pagbaha at landslide at syempre ingat din po sa mga kapuso natin na nakatira malapit sa Canlaon Volcano. Silipin na rin natin sa weekend para mas maaga po tayong makapaghanda dahil posible pong magtuloy-tuloy yung mga pag-ulan. Mabababad sa mga pag-ulan ang halos buong Luzon at ganun din ang Visayas. Nakikita po natin, meron pa rin mga malalakas sa pag-ulan at pwede pa yung mag-extend hanggang sa darating na linggo. Maulan pa rin po sa malaking bahagi ng ating bansa dahil pa rin po yan doon sa epekto ng enhanced habagat. At eto naman, delikado pa rin po ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat dyan sa northern at eastern seaboards ng Luzon at Visayas. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Good news sa mga motorista, mas madali nang matutukoy kung may nalabag kayo o kailangang bayarang multa sa ipinatutupad na No Contact Apprehension Policy ng MMDA. Sa pamamagitan niya ng eGov PH Super App. Kung paano, alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Sa daming ahulman talaga nito. Ako nakakabigla din lang po. Mangiyak-ngiyak ang mag-asawang ito nang abutan namin sa tanggapan ng MMDA sa Pasig kanina. Ang traffic violation penalty kasi ni Mister sa pagmumotor umabot na sa mahigit 200,000 piso. Higit na mas mahalaan niya sa inuhulugan pa niyang motorsiklo na nasa 100,000 piso ang halaga. Karamihan ng violation, paglabag umano sa bus lane. Inamin ko rin naman. Kasi mali din naman ako. Kaso lang, naroon na sir hindi na mababawi Minsan napapadali din ako sa takbo ko. Naghabol din kasi ako ng oras kaya napapadalan ako.
Pero di raw niya inaasahan na ganun na pala karami ang ginawa niyang paglabag dahil wala siyang natatanggap na abiso. Dapat kung may dumating sa akin na notice, dapat na-alarm na sana ako. Pero simula ngayong araw, bukod sa MMDA website, mave-verify na rin ng mga motorista sa eGov.ph Super App kung may huli sila at ang dapat bayarang penalty. Kasunod yan ang paglulunsad ng integration ng MMDA NCAP May Huli Ka at eGov.ph Super App. Conscious ka na pag nagdra-drive ka, dapat sumunod ka sa traffic rules, di ba? Kasi alam mo na pagka nag-violate ka, alam mo, makikita ka at second, wala ka ng dahilan para hindi magbayad dahil napaka-convenient na . Sa inyong eGov.ph app, hanapin at piliin ang MMDA NCAP service. Dapat munang irehistro ang inyong sasakyan. Pwedeng iscan ang ORCR o mano-manong ilagay ang plate number, file number at make and model ng sasakyan. Matapos ito, makikita mo na ang detalye ng violation ng inyong sasakyan kung mayroon man. Pwede na rin sa app mismo magbayad ng penalty, pati pagkontra sa violation. Pag nakita mo at tingin mo mali ang pagkakahuli, meron ding QR code doon na i-scan mo lang, papasok ka or dadalhin ka sa contest mechanism. So online na rin po yung pag-contest. So hindi nyo na rin po kailangan pumunta dito sa amin sa MMDA para i-contest po yun. Ayon sa DICT, napakahalagang aspeto ng proyekto ang budget, lalo't maraming app ng mga ahensya ng gobyerno ang naka-integrate dito. Noong Abril, naantala ang ilang serbisyo dahil nagkaproblema nila sa cloud service subscription. Sabi noon ng DICT, dumami ang gumamit nito at lumampas sa kapasidad ng sistema nito. Pero nagawan na raw nila ito ng paraan. Wala po kasi yung budget talaga to develop. Nangihingi na rin po kami ng dagdag budget. Kailangan natin po ito yung mga cloud services, mga cybersecurity subscription. Kung sa cybersecurity, meron din tayong 24/7 na monitoring, and si eGov team naman natin sinigurado na karamihan na lahat ng mga transmission dyan encrypted at saka protected. So doon hindi tayo magkakaproblema. Mayo noong nakaraang taon, muling inilunsad ng MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kasunod ng partial lifting ng Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad nito sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa MMDA, mula nang muling ilunsad ang NCAP noong nakaraang taon, umabot na sa mahigit 1 milyon ang huli. 300,000 dito ang nakumpirma. Parang bumababa pa siya ngayon, which means nga na nagiging conscious yung ating mga motorista na sumunod. Kasi dati kasi siguro ang mindset pag walang nakikitang enforcers, pwedeng mag-violate. Kanina, inanunsyo ng Korte Suprema na binawi na nila ang temporary restraining order at ibinasura ang consolidated petitions laban sa NCAP sa Metro Manila. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Pinarangalan ng Golden Flame of Partnership Award ng Armed Forces of the Philippines ang GMA Kapuso Foundation bilang pagkilala sa paghahatid ng serbisyong totoo sa ating mga kababayan. At nakatutok si Darlene Kai. Ginawaran ng Armed Forces of the Philippines ng Golden Flame of Partnership Award ang GMA Kapuso Foundation at iba pang organisasyon kasabay ng 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award of the West Philippine Sea. Tinanggap ang parangal ni GMA Kapuso Foundation Executive Vice President at Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibog mula kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Gusto kong magpasalamat sa GMA Kapuso Foundation. Naniniwala tayo na yung AFP cannot stand alone. Hindi niya kaya na siya lang ang gagawa ng trabaho. No? Kailangan po niya ng mga partners. Kahit na sa tingin natin ay imposible, kaya po natin. Basta nagsama-sama. We want to thank the Armed Forces of the Philippines sa lahat po ng naitulong sa aming mga proyekto. Napunta po ito sa mga infrastructure projects ng GMA Kapuso Foundation. Bilang tulong sa mga naapektuhan ng iba't ibang kalamidad, nag-donate ang AFP ng kabuuang 8 milyong piso sa GMA Kapuso Foundation na mula sa subsistence allowance ng mga kasundaluhan.
4 na milyong piso para sa mga nasalanta ng bagyong Odette noong 2021 at 4 na milyong piso para sa mga naapektuhan ng bagyong Karina taong 2024. Sa tulong ng 2 donasyon na ito, nakapagpatayo ang GMA Kapuso Foundation ng 2 kapuso tulay para sa kaunlaran. Isa sa Sogod, Southern Leyte at ang pinakabagong kapuso tulay sa Puray, Rizal na pinasinayaan Nobyembre nakaraang taon. Darlene Kay, Nakatutok, 24 Oras. Sa kabila naman ng panakanakang pagulan, nagbalik biyahe ngayong araw ang ilang sasakyang pandagat na nagmula sa Batangas Port. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kumpara kahapon na sunod-sunod ang mga shipping line na nagkansela ng biyahe bilang paghahanda sa bagyong Inday, ngayong araw kahit may panakanakang ulan sa ilang bahagi ng Batangas, may ilang mga shipping line na nagtuloy na ng biyahe. Sinamantala ng ilang kinailangan talagang bumiyahe ngayon, tulad ng pamilya ni Marilyn. Emergency lang kasi, may patay kami. Yun yung iuwi namin, patay ang ate ko. Namatayan din si Alvin kaya uuwi dapat sa Odjongan, Romblon. Ang problema, walang biyaheng pa Odjongan ngayon. Ako ang inahan namatay. Galing pa akong Davao. Ang flight na ako, Davao to Manila. Biyahe na po. Paano yung kung hindi ka umabot sa libig? Wala lang. Saktong bagyo season naman ang bakasyon ni June Carlos na galing pang Riyadh. Na-delay na nga siya sa flight pa uwi ng Pilipinas, delayed din siya ng 1 araw sa barkong pakalapan nang magkansela ng biyahe kahapon. Ngayong tuloy ang biyahe, tuloy na rin siya. Mas kinakabahan ako sa asawa ko. Kasi yung asawa ko, kachat ko na, nagkonting nagalit na sa akin. Kaya nagmadali ako pumunta dito. Kahit may maalon pa. Okay lang. Mas takot ako sa asawa ko, sa Bagyong Sheila. Ang grupo namang ito ng mga estudyanteng galing pang Nueva Ecija papuntang Katiklan para sa kanilang OJT. Naka-standby sa Pantalan para malaman kung tuloy ang biyahe nilang 7:30 p.m. Mag-stay na lang po kami dito po kami muna matutulog. Kasi po malayo po yung pinanggalingan po namin. 13 po yung start ng OJT namin. Sana po yung bagyo makalis na po para po makarating na po kami ng Katiklan. Para po mas makapag-ready pa po kami before po kami mag-OJT. Paliwanag ng management ng Batangas Port ang desisyon para i-cancel ang mga biyahe kahapon, sariling diskarte ng mga shipping company bilang pag-iingat sa posibleng kondisyon ng alon sa karagatan na epekto ng bagyong Inday. Nakaalis na ang karamihan sa mga hindi nakabiyahe kahapon. Ang iba naman, pinarefund na lang ang ticket at babalik na lang daw sa ibang araw. Pero dahil hindi naman lahat malapit ang pinanggalingan, welcome daw silang magtigil sa Pantalan. Meron ding wifi, libreng tubig, aircon at mga upuan. At kung hindi type ang libreng pagkain, may mga tindahang pwedeng pagbilhan ng pagkaing gusto. Pwede po silang mag-stay naman po dito sa loob ng passenger terminal dahil maluwag naman po, kukunti naman po ang mga pasahero dahil yung iba po siguro nakaantabay na din po sa mga balita, hindi na po sila tumutuloy. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Sunod-sunod ang achievements ni Glyza De Castro na kanyang ipinagpapasalamat. From stage plays at pelikulang kinilala abroad, excited na siya sa pagbibidahang entry ng GMA Pictures sa 2026 Metro Manila Film Festival. Makichika kay Nelson Canlar. Mula sa pagbida sa pelikulang 58 tungkol sa madugong Maguindanao Massacre na umani ng pagkilala abroad. Bibida naman ngayon si Glyza De Castro sa GMA Pictures entry sa 52nd Metro Manila Film Festival this year na Amir. Excited na siya dahil sa kakaibang genre ng pelikula at sa kwento nitong magbibigay spotlight sa mga kababayan natin sa Mindanao. Hindi siya dapat kalimutan eh. I think coming from 58 din, parang it's a very tragic story, but we always need to be reminded of what happened sa history. So, ito naman, siya, very exciting kasi fantasy. So, medyo mabigat, pero, galing to sa point of view ni Amir. Excited na rin si GMA Senior Vice President and GMA Films President Attorney Annette Coson Valdez para sa natatanging entry ng Kapuso Network sa parating na film festival. Nakakatuwa na ayan, babalik tayo sa MMFF with another Zig Dulay, Ricky Lee Ange Atienza tandem. So we're very excited. Siyempre, Dennis Trillo ulit. Medyo nakakakaba kasi
galing tayo sa Firefly and then Green Bone. So yung ine-expect talaga ng tao, yung quality na ibibigay natin this year ay napakaganda. And I'm really hoping na this is it. This movie will satisfy the expectations of everyone. Bukod sa paggawa ng pelikula, gusto rin sana ni Glyza na makaarting muli sa stage play, kasunod ng success ng kanyang one-act theatrical debut sa She's Electric. Nakakaba siya, pero kapag ka nag-start na, parang yung adrenaline mo tuloy-tuloy eh. Tapos parang yung ingay at yung response na naririnig mo from them, yun yung nagfu-fuel sa'yo para parang mas lalo pang ganahan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.